Magandang umaga po sa ating lahat. Lalo na po sa aming guro sa asignatura sa Filipino na si Ginoong Gerald M. Nabuat at sa aming mga panelist na sina Binibining Flor de Luna MS to, Binibining Giussati o Bineta, Ginoong Kenneth A. Esto at Ginoong Clark K. De Queiroz. Kami po ang unang pangkat. Ako po si Genesis B. Alvarado at ito po ang aking mga kagrupo. Ako po si Jebrian M. Raso mula sa unang pangkat. Ako po si Ace Christian B. Doblas mula sa unang pangkat. Ako po si Shaina C. Pancho mula sa unang pangkat. Ako naman po si John Leser Lilayo mula sa unang pangkat. Ako naman po si Naljan White Amblor mula sa unang pangkat. Ako naman po si Narkeza J. Mangon mula sa unang pangkat. Ito po ang aming pamagat ng pananaliksik. Code switching, pag-aaral sa epekto ng matagalang paggamit sa identidad at kasanayang pangwika ng grade 11 students sa Mayan College Incorporated. Ang language alternation o code switching sa edukasyon ay ang paggamit ng dalawa o higit pang mga wika sa loob ng isang silid-aralan upang mas madaling maunawan ng mga mag-aaral ang mga aralin at magipag-ugnayan sa kanilang guro at kapwa ang mag-aaral. Halimbawa, pagkatapos i-translate ito sa Tagalog para sa mga estudyanteng hindi nag-aaral bihasa sa English o kaya kung may estudyante na nagtatanong sa Cebuano, sasagutin siya ng guro gamit ang Cebuano. Ang language alternation ay maaaring maging isang epektibong estratehiya sa pagtuturo para sa mga mag-aaral ng nagsasalita ng iba't ibang wika. Dahil nagbibigay nito sa kanila ng matuto sa kanilang gayon paman sa sariling wika. Nakakatulong sa kanilang pag-unawa at pag-aaral gayon paman. Mayroon ding ng mga hamon sa paggamit ng language alternation sa edukasyon, tulad ng pagkakaiba ng mga antas ng kasanayang sa wika at mga patakaran sa wika sa paaralan. Sa kabila ng mga hamon, ang language alternation ay maaaring maging isang mahalaga sa tool sa edukasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga benepisyo at hamon nito, ang mga guro ay maaaring magtatrabaho ng sama-sama upang lumikha ng isang mas inclusive at epektibo. Ang susunod naman po ang magbabahagi ay si Ginoong Razo. Ang kanyang ibabahagi ay konseptual ng balangkas. Konseptual ng balangkas. Ang konseptual na balangkas ng pag-aaral na ito ay gumagamit ng input, process, output o tinatawag na IPO model upang suriin ang epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa identidad at kasanayang pangwika ng mga mag-aaral. Sa input, susuriin ang antas ng paggamit ng code switching sa klase. Ang epekto nito sa identidad ng mga mag-aaral bilang bilingual o multilingual speaker, pati na rin ang epekto nito sa kasanayan sa pagsusulat at akademikong pagganap. Kasama rin dito ang pananaw ng mga guro at mag-aaral tungkol sa code switching sa loob ng silid-aralan. Sa process, isasagawa ang mga survey at panayam upang makuha ang karanasan at opinyon ng mga kalahok. Susuriin din ang akademikong kasanayan sa formal na pagsusulat sa mga pamamagitan ng mga gawa ng mag-aaral at ikukumpara ang mga resulta upang makita kung may kaugnayan ang madalas na paggamit ng code switching sa kasanayang pangwika. Gagamitin ang thematic analysis para sa qualitative data at statistical analysis. Para sa quantitative data, upang matukoy ang mga pattern at epekto ng code switching sa output, inaasahang magbibigay ito ng mas malinaw na pag-unawa sa epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa identidad ng mga mag-aaral at sa kanilang akademikong kasanayan. Bukod dito, makabubuo rin ang mahalagang rekomendasyon para sa mga guro at paaralan kung paano mapapanatili ang balanse sa paggamit ng code switching upang mapalali ang pagkatuto ng hindi nakaapekto sa kasanayan sa formal na pagsusulat at paggamit ng wika. Dito sa input, ano ang maging epekto ng paggamit ng Ingles bilang unang wika sa kakayahan ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto sa mga aralin?
Number 2, anong karaniwang hamon na nararanasan ng mga mag-aaral na may English bilang unang wika sa pag-aaral ng mga asignaturang gumagamit ng Pilipino o iba pang lokal na wika? Number 3, paano nakikita ang apekto ang wikang English bilang unang wika sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa ikatlong baitang ng Marian College Incorporated? Sa process, gagawan ng interview guide questionnaire ang mananaliksik at ipapa-validate ito sa administrator ng paralan sa paggawa ng liham. Output, code switching, pag-aaral sa epekto ng matagalang paggamit sa identidad at kasanayang pangwika ng mga grade 11 students sa Marian College Incorporated. Ang susunod na magbabahagi ay si Ace Doblas. Paglalahad ng suliranin. Nakakatulong ba ang language alternation sa mas madaling pag-unawa sa mag-aaralin? Ano ang epekto ang language alternation sa pagkikipagkomunikasyon ng mga mag-aaral sa kanilang guro at kaklase? May epekto ba ang language alternation sa academic performance ng mga mag-aaral? Ang susunod naman po na magbabahagi ay si Binibining Pancho at ang kanyang ibabahagi ang kahalagan ng pananaliksik. Kalagahan ng pag-aaral. Ang pag-aaral tungkol sa code switching at ang epekto nito sa identidad at kasanayang pangwika ng mga estudyante ng Marian College Incorporated ay may malaking kahalagahan sa iba't ibang aspeto ng lipunan. Sa antas ng bansa, makakatulong ito sa pag-unawa kung paano naapektuhan ng code switching ang paggamit ng wikang Filipino at Ingles sa akademikong larangan. Sa komunidad, maaari nitong ipakita kung paano nakakaapekto ang ganitong paraan ng komunikasyon sa ugnayan ng mga tao at sa pag-unawaan upang matulungan ang mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak sa tamang paggamit ng wika. Para sa mga guro, makakatulong ito sa pagpili ng mabisang estratehiya sa pagtuturo ng pagpamamalakas ng kasanayan ng mga estudyante sa parehong wika. Higit sa lahat, para sa mga estudyante, maaari nitong ipakita ang epekto ng code switching sa kanilang akademikong pagganap at personal na identidad na makakatulong sa kanilang mas epektibong paggamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon. Ang code switching ay may kaugnayan din sa pag-unawa sa identidad at pagkakailanman ng mga tao. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa code switching, makikita natin kung paano ang mga tao ay gumagamit ng iba't ibang wika upang ipakita ang kanilang identidad at pagkakailanlan. Ang susunod po na magbabahagi ay si Ginoong Rayo. Ang kanyang ibabahagi ay tungkol sa definasyon ng terminolohiya. Definisyon ng mga terminolohiya. Code switching, ang paggamit ng dalawang magkakaibang wika ng salit-salit sa loob ng isang pang-uusap o pangungusap. Karaniwan nitong nangyayari sa mga bilingual o multilingual na individual kapag napapahayag ng kanilang mga ideya. Matagalang paggamit, ang tuloy-tuloy o paulit-ulit na paggamit ng code switching sa mahabang panahon na maaaring magdulot ng epekto sa kakayahan at paraan ng pagsasalita ng isang tao. Identidad pangwika. Tumutukoy sa paraan ng pagpapahayag ng isang individual na maimpluwensyahan ang kanyang kaalaman at paggamit ng wika. Maaari itong may ugnay sa kultura, personalidad at pakikisalamuha sa isang tao o sa iba. Kasanayang pangwika. Ang kasanayang pangwika. Ang kakayahan ng isang individual na epektibong gumamit ng wika sa iba't ibang sitwasyon kabilang ang pagsasalita, pakikinig, pagbabasa at pagsusulat. Ang susunod na magbabahagi ay si Binibining Temblor. Dalawang kabanata, metodolohiya. Disenyo ng pananaliksik. Ang pananaliksik na ito ay gagamit ng kwalitatibong disenyo upang masuring-suriin ang epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa identidad at kasanayang pangwika ng mga estudyante sa Marian College Incorporated. Ilalarawan at suriin ang mga pattern na paggamit ng code switching at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pagpapahayag at kakayahan sa wika.
Upang makuha ang kinakailangang impormasyon, gagamit ng panayam or interview at focus group discussion upang malaman ang kanilang pananaw at karanasan. Samantalang sa obserbasyon, okay. Ang obserbasyon ay sasagawa upang makita kung paano nila aktwal na ginagamit ang code switching sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon. Ang susunod na magbabahagi ay si Binibining Mangon. Ang kanyang ibabahagi ay ang kaligiran ng pananaliksik. Kaligiran ng pananaliksik. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa pagsusuri ng epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa identidad at kasanayang pangwika ng mga mag-aaral sa Marian College, INC. Sa kasalukuyang panahon, laganap ang paggamit ng code switching lalo na sa akademikong institusyong kung saan sabay ang paggamit ng Filipino at Ingles at pakikipagtalastasan bagamat itinuturing itong isang epektibong estratehiya sa komunikasyon, maaaring may epekto ito sa pagbuo ng identidad ng mag-aaral at sa kanilang kasanayang pangwika. Layunin ng pananaliksik na ito ay masuri kung paano naapektuhan ng patuloy ang paggamit ng code switching sa kanilang kakayahang gumamit ng Filipino at Ingles ng wasto at ang kanilang pagkakakilanlan bilang bahagi ng isang multilingual na lipunan. Sa paggamit ng pananaliksik na ito, inaasahang makapagbibigay ito ng mas malalim at pag-uunawa sa papel ng code switching sa akademikong pagganap at personal na identidad ng mga mag-aaral sa Marian College, INC. Instrumento ng pananaliksik. Sa pag-aaral na ito, gagamit ng iba't ibang instrumento ng pananaliksik upang masuri ang epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa identidad at kasanayang pangwika ng mga mag-aaral sa Marian College Incorporated. Ang pangunahing instrumento ay isang survey questionnaire na naglalaman ng mga closed-ended at open-ended survey question, closed-ended at open-ended na tanong upang masukat ang dalas ng paggamit ng code switching, ang kanilang pananaw tungkol dito, at ang epekto nito sa kanilang pagkatuto at identidad. Bukod dito, isasagawa rin ang mga panayam or interview sa piling ng mga mag-aaral upang makuha ang mas malalim na pananaw at personal na karanasan tungkol sa kanilang paggamit ng code switching. Upang mapagtibay ang resulta, maaaring gamitin ang obserbasyon sa loob ng silid-aralan upang makita kung paano aktwal na ginagamit ng mga mag-aaral ang code switching sa kanilang interaction. Sa pamamagitan ng mga instrumentong ito, masusuri ng mas komprehesibo ang epekto ng matagalang paggamit ng code switching sa kanilang kasanayang pangwika at pagkakakilanlan bilang mga mag-aaral. Sunod na magbabahagi ay si Binibining Pancho. Ang kanyang ibabahagi ay ang treatment ng datos. Treatment ng datos. Matapos may sagawa ang survey, isinisagawa ang pagsusuri at pagtatala ng mga nakuhang sagot mula sa mga kalahok upang maipakita ang epekto ng language alternation. Sa kanilang akademikong kasanayan, inilatag ang mga datos sa anyo ng mga talahanayan at graph upang mas madaling maunawaan ang distribusyon ng sagot ng mga respondente. Una, ipinakita ang dalas ng paggamit ng language alternation sa akademikong gawain ng mga mag-aaral kung saan makikita kung gaano kadalas nila ito ginagamit sa kanilang pagsusulat, pagsasalita at pagkikilahok sa klase. Ikalawa, inilahad ang pananaw ng mga mag-aaral tungkol sa epekto ng language alternation gamit ang porsyento ng mga sumang-ayon at hindi sumang-ayon sa bawat pahayag. Huli, ipinakita ang kaugnayan ng mga language alternation sa kanayan sa akademikong pagsulat kung may makikitang koneksyon sa pagitan ng paggamit
nito ng husay sa formal na pagsusulat. Ang mga datos ay sinusuuri upang matukoy kung may positibo o negatibong epekto ang language alternation sa pagkatuto ng akademikong kasanayan ng mga mag-aaral. Upang makalap naman ng datos ay kinakailangan gagamitin natin ang questionnaire upang mapanayan ang tatlong respondente na ang guro, magulang at administrado. Pagkatapos ng interview, magsasagawa kami ng transcription, record transfer to written, kung saan ito ang magiging datos ng pag-aaral. Ito po ang reference ng aming pananaliksik. Una, Hamed SM 2016. Lee HL 2010. Alinizi AA 2010. Vista K 2010. Horazan S 2014. Cummins J 2017. Kerkuren AV and Will L 2015. Andropoulos 2015 and last Green W 2018.